Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay tinawag tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo upang magsisi at magbago at mamuhay ng matuwid. Sa mga leader at may nasasakupan, maging matuwid kayo. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito sa mga kay Apostol San Lucas Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, talatang 15. Ito po ang mensahe. Kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag kayong matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa na maghimagsik kayo sa Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 12. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ng inyong kalayaan upang masunod ang hilig na laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 17. Ito po ang mensahe. At ano naman ang gawin ninyo, maging salita o gawa, gawin yung lahat sa pangalan ni Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ipapatuloy po natin sa Kolosas, mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, pasamang pagnanasa, at ang kasakiman ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong aayaw, pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Kolosas pa rin, Kabanata 4, talatang 1. Ito po ang mensahe. Mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong alipin. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Yan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na tinawag tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo upang magsisi at magbago at mamuhay ng matuwid. Sa mga leader at may nasasakupan, maging matuwid kayo. Yan. Ngayon po ay nais ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula po rito sa ating binasa sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na inihayag natin Panginoon Kristo. Nais mong maibabatid niya sa atin sa inaaral ito o pinahayag na Panginoon Kristo na tayo ay kanyang tinawag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na kanyang isinugo para tayo ay pagharian, iligtas, palayain sa kamay ng demonyo at ating mga pagkakasala. So tayo ay tinawag niya upang magsisi at magbago. Tayo ay pinapapagsisi at pinagbabago ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon
na makisa sa buhay na walang hanggan at makapamuhay ng maayos. At tayo ay hindi niya na yung kanyang hindi tayo tuluyan ng gunawin kagaya ng ginawa niya noong mga panahon ni Noe at ng mga panahon ng pinanang Gomora at ng Sodoma. So tayo ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos at mula noong kay panahon ni Noe hanggang sa panahon ng Panginoon Kristo ang ipinahayag niya ang pagpapatawad at pagbabago sa atin. So ngayon ay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tayo ay magbalik loob sa Panginoon Diyos, magsisi tayo ng ating mga pagkakasala at magbago tayo. So kung tayo ay magbabago sa kalarawan ng ating Panginoon Diyos, sa muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo at pinatay na natin yung ating mga pagkakasala, isinanaman na natin doon sa pagkamatay ng Panginoon Kristo sa krus, na pinatay na yung kasalanan at namuhay na tayong muli sa banal at mabuting pamumuhay. So ngayon ay mamumuhay na tayo ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At kung paano tayo mamumuhay dyan sa pananampalataya kay Panginoon Kristo, yung inihayag niya na tayo ay pananampalataya kay Panginoon Kristo. Sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos, susundin natin yung mga aral. Kaya tanggalin na natin yung makapitan ng laman, yung gawang masasama na makapitan ng laman, masasamang nasa, yung paglabag sa mga kautusan. Yan, na tayo ay iwasan na natin yung masasamang gawa na tayo gagawin pa rin yun. Part of the good na wag na natin gagawin yun, na tayo ay yung pag-iwas sa masama, yung kautusan. Halimbawa, wag kang magnanakaw, wag kang papatay, maiiwasan natin yan kung tayo ay masusunod natin sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, alang-alang sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa iyong salita at gawa at kanyang mga gabay, maiiwasan natin yan. So sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabago, maging mabuti tayo, maiwasan natin yung magawang mga masasama. So kung kayo ay nakukurapan ng demonyo ang puso't isipan, so hindi nyo maiwasan na kayo gumawa ng mga kasama. So kaya kung tayo ay para mamuhay tayo ng mabuti, so iwasan natin yung paggawa ng di mabuti, kasi lalong lalo na nakakaapekto ka ng kapwa-tao mo or maging sarili mo. So even though hindi mo gusto yung maapektuhan yung kapwa mo, pero kung gumawa ka ng masama, maapektuhan mo sila. So yun ang problema. So ngayon, para maiwasan natin yan, makapamuhay tayo ng maayos, lalo na halimbawa kasama rin yan yung pagsunod sa pamahalaan. Yun lamang pagsunod sa pamahalaan, hindi na natin masunod. So yan, kaya gumagabayan tayo ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, lalong lalo masusunod natin yung pamahalaan, even in a practical way. Kapag sinusunod na, marami ang hindi nakasusunod yan, practical way. Tayo ay sumunod sa Panginoon Diyos sa gabay ng kanyang yung mabuting pag-uugali na gabay ng Panginoon Kristo. Hindi ka lalabag doon sa batas. Kahit na halimbawa ikaw ay nilabag ng batas sa iyo, para anumang panuntunan yan, kagaya ng kautusan, hindi natin malalabag yung pamahalaan na yan, yung legal. Abay tayo sa legal para kung tayo ay nagagabayan ng mabuting balita. So maraming tao hindi nalalabag nila yung batas because walang pananampalataya at hindi sila natutuwid ng practicality of education, practicality ng gabay ng pamahalaan, ng iba't ibang mga mabubuting gabay to abide the good as ay para lang masunod yung pamahalaan. So we need God kasabay ng gabay ng kanyang kapangyarihan, maiwasan natin yung malabag yan. Lalong lalo ang pangkalahatan ng evilness, kasi ang panuntunan ng Diyos hindi lang sumunod sa pamahalaan. Lahat ng kabutihan gagawin natin at iwasan natin ang paggawa ng di mabuti, kasi ang kasamaan ay hindi lamang paglabag sa pamahalaan o legal, kasi maraming kasamaan din na hindi ka nakalalabag ng batas. Kagaya bawa ayaw mong mayroong nagugutom, ayaw mong tulungan. Mayroong nilalabag yung batas, hindi ka ayaw mong tulungan. Diba mga ganon? So yun, ay yung ini-ignore, yun. Kailangan ng katarong, ayaw mong tulungan, mga ganon. Or else, mga bagay na mga non outside doon sa legal, maraming kasalanan din na ganyan, na panuntunan ng Diyos na evilness pa rin, na pwede mag-cause ng death
pwede mag-cause ng kapahamakan ng tao na makagawa ng di mabuti or mauwi sa kamatayan ng isang tao because of your mistakes. Mali mo, gumawa ka ng di maganda para set up mo ng di maganda yung tao, ayun, nakagawa ng di mabuti, nakalabag sa batas because of your mistakes, because of your evilness. Hindi ka man lumabag sa batas pero gumawa ka ng di mabuti because of it. Halimbawa ay ikaw yung tumetem sa kapwa-tao mo para gumawa ng di mabuti. Halimbawa, last bubuka-buka ka karon sa isang lalaki, naturalmente halimbawa natukso mo, pinatulang ka, kasala siya sa Diyos because of you. So ganon, or else uh, piniksit mo yung tao or para makalabag sa batas o mga ganon, or else halimbawa mayroon mga bagay na ugali mong napakasamang hindi naman lumalabag sa batas, napikon sa yung kapwa-tao mo, yun, nakagawa ng di mabuti, gawa sa iyo. Pero tandaan nyo, parehas kayo nagkakasalo kahit pa sabihin mo ganun na yung ugali mo. Yung isa labag sa batas, pero ikaw kahit ganun yung, pag ikaw pinagmula ng ugali mo, kahit yung isa lumabag sa batas kapag kamagano, kung hindi ganun kabigat ang mga ikaw ang pupulutin sa impyerno doon kaysa doon sa nakagawa. Halimbawa, ikaw yung nang pipixate ka ng tao, ginawa mo na di mabuti, sinapa ka ngayon. So ngayon, ikaw yung higit na may kasalanan na maaari pumunta sa impyerno kasi ikaw yung pinagmumulan ng kasalanan. Mabigat yung pagkakasala mo kapag ikaw yung pinagmumulan. Napagawa mo siya ng masama, hirap pinitik yung tenga mo kasi nga pinipixate mo siya. So siya ay may kasalanan din, pero siya ay pwede maging magaan because of you, kasi ikaw yung higit na panurusahan ng Diyos, kasi ikaw yung pinagmumulan. Mas higit yung kasalanan ng pinagmumulan ng kasama. Kaya magbago tayo, iwasan natin kung ano mga ugali natin, ano bang uri labag sa batas or not, magsisi tayo para tayo ay magbago tayo sa gabay ng Panginoon Kristo. Kaya yung tawag sa atin ng Panginoon Diyos na tayo ay magbago sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tumalima tayo ay sundin natin ang aral ng Panginoon Kristo, pumunta tayo sa mga simbahan at tayo ay magbalik loob doon, tumanggap tayo ng sakramento para tayo ay sa pananampalataya natin. May sakramento kasi para manampalataya tayo kay Panginoon. Halimbawa ako ngayon nagbabahagi ako ng salita ng Panginoon Diyos, nag-iibanghelyo ako. Pero kung halimbawa sinunod mo ang mga aral na aking mga ibinahagi para manampalataya kay Panginoon Diyos, ay hindi ka pa rin ganoon ganap na nakatutupad sa Kanya, kung hindi ka pa rin tatanggap ng Ebanghelyo. Halimbawa, sakramento ng binyag at mga iba't ibang mga sakramento para pananampalataya. Pinakalatanggapin natin muna yun sa pagsunod mo ng mabuti. But pwede mo nang sundin ang mabuting balita sa aking pagbabahagi, manampalataya ka na kay Panginoon Diyos, pero gawin mo itong higit na naaayon sa proseso na ginagawa ng simbahan. Kasi sila may authority doon, halimbawa, para ikaw ay matanggap mo ang sakramento na nais ng banal na Panginoon Kristo na ibinibigay niya sa mga makakaisa ng Kristyanismo o pangangaral niya o para sa lahat, na tayo muna kinakailangan binyagan sa Espiritu at sa tubig na gano'n, para malinis muna tayo, kasi yun yung paglilinis ng kasalanan sa tubig. So doon nagsisimula ang paghuhugas, pagpapatawad ng kasalanan, pagsisisi, pagkatapos ay tayo at sa Espiritu tayo ay nananampalataya at susundin natin yung mabuting balita na ngayon. Nakikisa tayo sa ginagawa ng simbahan para sama-sama tayong nananampalataya at nagpapalaganap. Journey nga, kagaya ng papalaganap ng simbahan ngayon kung paano tayo binubuklod doon sa synodality. Ganoon tayo binubuklod ng simbahan ngayon, tayong mga Kristiyano Katoliko. Sa katuruang Kristiyano Katoliko, synodality yung pag-journey ng pananampalataya natin. Sama-sama tayong nananampalataya with the church sa gabay sa atin. So ganoon. So ngayon ay para tayo ay maligtas, ay kasama iyon. Kinakailangan mayroon tayong sakramento bago tayo ay bago doon sa ating pagsunod ng mabuting balita. Even doon, halimbawa, narinig mo ang ating mga gabay na ito na tayo tinawag ng Panginoon Kristo, magbalik loob tayo at pumunta tayo ng mga simbahan, mag sakramento,
tayo ay magbalik loob. Halimbawa ngayon, ako, ikaw nakaligtas sa akin, ay Lord Jesus Christ, kailangan po pala ganito sa Panginoon Diyos, kay Panginoon sa magbalik. Ako pinagsisisi sa pangalan ko bisusunod sa inyo. Pero kinakailangan mo pa rin na magpasakop dun sa binyag. Or ikaw ay pupunta sa simbahan para ikaw ay makisaroon at sundin ang mabuting balita. Kung halimbawa gusto mo kung ikaw ay makapupunta sa simbahang Kristiyano Katoliko, pumunta ka para pamilya. Sino mang Christian, yung mga ganon, para masunod mo yung under sa Kristyanismong paniniwala kung paano ang sakramento ng binyag at ng mga sakramento na binibigay ng Panginoon sa Kristo. Dapat sinasad ng mabuting balita yung sakramento na dapat na tanggapin natin, and then susundin natin yung mabuting balita. Kaysa rin kasi ron, nakikisa tayo dun sa activities ng simbahan para lalo natin napapakinggan yung salita ng Diyos. Hindi ba sa tayo may hawak ng mabuting balita? Kasi nga, hindi natin nai-interpret ng maayos yung mabuting balita kapag wala tayong ganong ganap na kaalam. Kaya nga, mayroong tagapangaral. Tayo, binibigyan tayo ng kapasidad na maintindihan yung mabuting balita kapag tayo makikinig sa kagaya natin halimbawa or ng simbahan. Ngayon ay kung hindi mo maipapaliwanag yan, hindi mo rin maiintindihan yan kung paano mo susundin, at maaaring magkaroon ka ng maling interpretation from different halimbawa. Kaya kinakailangan makikisa tayo dun sa simbahan, lalo na kung paano ito pinag-uusapan. Kasi pag minsan sa simbahan, limitado yung aral. Halimbawa, may ilang sipig, limitado kapag yun yung aral. Dapat mayroon kang Bible at mayroon pa rin tayong pag-aaral sa Bible para lalo tayong sumagana sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Yung atin namang simbahan, aside from the misa, maraming activities yun. Halimbawa sa Kristiyano Katoliko, merong katisism, iba't ibang programa para maaralan doon sa mabuting balita. Meron din mga ibang mga reliyong ganun nag-aaral din. Kaya lang ang problema sa katuruan ng mga Kristiyano, kaya iba-iba. Kung halimbawa wala kang relihiyon at iyon titingnan yung Kristiyano Katoliko kung paano tayo tinawag at tinatawag ng Panginoon, kung naging interesado ka, bakit maraming relihiyon halimbawa? Kasi nagkakaroon kasi ng iba't ibang way sila ngayon in Jesus Christ way. So, but ngayon ay ang pangunahin na kailangan ay matanggap natin yung sakramento and then sundin natin yung mabuting balita sa ganoon. So ngayon meron kasi yung ibang nagiging problema yung mga ibang Christian for how to pagsunod. Kasi pag kagaya ng halimbawa sa nagkakaroon sila ng problema sa rebulto, mga ganon, mga larawan. So kasi yung halimbawa simbahang Katoliko ay mayroong akala nila ay nagsasamba ng Diyos-Diyosan ng simbahan Katoliko. Kasi may mga rebulto kasi sa simbahan ng Katoliko. Kasi ayaw talaga, ayaw ng Diyos talaga na may ganong rebulto na sasambahin. But definitely, ang kapaliwanagan kasi ng simbahan Katoliko ay yun ay mga display lang yon, hindi naman talaga yon sinasamba. Parang art lang yon doon sa simbahan. Paalala, mga ganoon, na mga arts in the church, mga display, mga ganoon. But hindi naman yun ang yung Diyos sa langit ang sinasamba. Halimbawa, yung pagkakapako kay Panginoon sa Kristo, yun ay pagpapaalala, Panginoon sa Kristo yung naghihirap sa krus. But not to the extent na sambahin mo yung rebulto. But ikaw ay naalala mo ang Panginoon sa Kristo ang paghihirap niya sa krus. Na kinakailangan nating sambahin ng Panginoon Diyos at ating paghihirap na nagligtas sa atin. Yung kanyang araw, dugo ang ating dapat na yun ay nagdugo para sa ating ligtas. So yun. Kaya tayo ay magbago sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, pinaghirapan niya ito, pailalim tayo sa kanyang paghahari. Kasi inilagay ng Panginoon Diyos sa kanya yung pangangalaga ng Espiritu at kaluluwa natin. Kaya yung sa mabuting balita, kinakailangan masunod natin yan. Kasi yan yung iusigata sa ating pagdating. Kaya manampalataya tayo sa kanya para tayo magkaroon ng kaligtasan. So yan muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo sa ang inyong espiritu at pagkatao, ang inyong buhay para sa ating kaligtasan spiritual mula rito sa ating inahayag sa mabuting balita at tayong magabayan sa pagsasabuhay nito at tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At sana patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa Panginoon Diyos, Banal na Espiritu Santo ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro, kapangyarihan,
with Mother Mary na tayo ay gabayan niya ng kanyang liwanag, presensya at milagro at aparisyon sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Literally, lipi, mga iba't ibang mga lahi, lalong-lalo na sa pamahalaan na ito yung makapamahala sa iba't ibang pamahalaan na makapamahala ito ng patas, pabuti, matuwid sa iba't ibang mga tao, lalo na sa karapatan ng mga relihiyon. Sa gayon ay magiging barrier din ito yung legal na kapayapaan para maiwasan natin yung sigalutan under the legality, para hindi tayo naging barrier yun. Patigil sa lahat ay yung aral ng ating mga relihiyon, pag-ibayuhin natin sapagkat banal ang ating mga paniniwalaan ay higitanin pa iralin yung pagmamahalan, pag-unawa sa iba't ibang mga relihiyon para maiwasan natin yung mga ganung mga bagay. Sa CBCP Vatican Church ay sa CBCP and Vatican Church ay patuloy na inyo pong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo mula sa kanyang paggabay ng presensya ng kaliwanagan mula kay Banal Santa Maria at mabuting balita, Banal Santa Maria at ng kanyang pag-aapresyon. Sana gabayan niya tayo para sa ating paghikayat at pagbubuklod sa inyo sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos sa paghayag natin ng mabuting balita. At lalong-lalo na doon sa paggabay sa kapamahalaan na ito ay maliwanagan sa kanilang pamamahala. Kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at maliwanagan kayo ng Banal Santa Maria at mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao, patas na hustisya. Sa kayo makikinabang ng inyong mamamayan, makapamumuhay sila ng mabuti, mapayapa ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa banal na Panginoon, simula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at patuloy na kayo ay aking hinihikayat ang bawat magabasaan lahat ng mga tao sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.